Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Bakit karton ang ginagamit kong bedding ng mga inahin kong native chicken? At saka yung mga kitty ko na bagong pisa hanggang dun sa bago sila mag 1 month. Karton ang ginagamit ko doon sa kanila at kahit dito. Kung makikita niyo itong mga baki, so may sapin na karton na yan. Oh. Hindi ko maipakita yung ano niya kasi may tatak yung ibabaw niya. So, kagaya din dyan, karton din. Yan, karton. At saka kahit dito, karton. Yan, yung inuupuan ng inahin na yan. Bakit karton? Kasi, mas malapit sa akin ang tindahan na nagbebenta ng karton. Per kilo kong binibili yan. At hinahati-hati ko, according dun sa size ng baki, para ilagay na bedding. At pwede kong ulitin na ipagamit doon sa susunod na inahin yung other side ng karton. Lalo na kung hindi nabasagan ng itlog yung naglilimlim na yon. Bakit pwede kong ulitin na ipagamit yung karton na yon na bedding doon sa ibang inahin? Kung hindi naman nabasagan ng itlog, malinis yung kabila. Itatapot ko lang yan sa apoy para mawala yung bakterya kung ano man ang meron, no? Tapos babalik ta rin ko. Kasi ang karton walang hanip. Ilang years na nag-aalaga ako ng mga native chicken na nangingitlog, puro karton lang ang inilalagay kong bedding nila. Kaya hindi naranasan ng mga inahin ko na magkaroon ng hanip o kaya kuto. Bakit hindi dayami? Kasi walang dayaming available dito sa malapit sa amin. Malayo ang mga bukid dito sa amin. May mga bukid rin, pero hindi naman namin bukid. At ayokong gumamit ng dayami. Kasi ang dayami, pwedeng magdala ng hanip. Yung dayami, madali kasing mag-mold yan. Siyempre, kahit dry na ilagay mo dyan, tapos may nabasagan ng itlog halimbawa, hindi mo nakita dahil akala mo lang dry yung dayami. Sa ilalim pala, laglag na yung egg yolk doon, halimbawa. Tapos, magpo-form na yun ng mold. Yun yung magiging cause ng sakit ng mga inahin. At saka, pwede silang makalunok ng strand or yung dahon o kaya yung stem ng dayami na pwedeng mag-obstruct doon sa lalamunan nila. At kung hindi man mag-obstruct, pag marami silang nalunok na fiber na dahil doon sa dayami, pwedeng maka-hinder yun doon sa absorption ng nutrients ng kinakain nila. At pwedeng humina ang pagkain nila dahil mas marami na silang nakain na stem ng dayami or yung dahon ng dayami. Kung bakit karton ang ginagamit ko. Kasi kahit na halimbawa mabasagan ng itlog yung mga inahin, hindi naman palagi, di ba? Kung halimbawang may nabasag man, pwedeng palitan immediately yung karton. Kasi kung minsan, di ba, pag nabasag yung itlog, basa na rin yung mga kasamang itlog. Pwedeng punasan yung mga nadamay. O kaya, pwede namang hugasan at punasan. Saka ibalik pagkapalit ng pagkatapos mong palitan yung karton. Kasi saglit lang yan. Mas madaling i-manage yung karton na bedding nila kesa doon sa dayami. May mga iba na dayami pa rin ang inilalagay. Pero kung iyon ang magiging cause ng respiratory disease ng mga inahin ko at saka yun yung magiging cause ng obstruction, halimbawa ng crop nila or yung lalamunan nila, yun yung delikado. Kaya yung karton okay lang. Kasi pag mainit ang panahon, hindi sila masyadong naiinitan. Unlike dun sa dayami, mainit yun. Tapos, kung malamig naman ang panahon, pwedeng yun yung pampainit nila, yung karton. So magandang magandang bedding nila, yung karton. Kahit din yung mga kiti, karton din ang pinapagamit ko sa kanila. Ewan ko kung may mga kapareho ko na gumagamit din ng karton sa mga baki ng mga inahin nila or yung egg nest nila. No? Pero sa akin kasi, ilang taon na karton ang ginagamit ko. Mas gusto ko kasi, yun nga, hindi sila nagkakahanip, walang problema sa kuto-kuto. Kasi, alam nyo, bago ko ilagay yung karton din sa baki, sirsiram ko pa or nilalagay ko tinatapat ko sa apoy para sure na walang
walang dumi, walang bakterya, ganyan. Kaya kung ano man ang dala-dala ng karton na yun na binili ko, kasi nga, siyempre binabandel-bandel nila yon, di ba? Pinipili ko yung malilinis na karton na binandel nila para sure na magamit ko lahat. Kasi kung halo-halo na yung marumi, tapos may malinis, ang hirap ano yun, ang hirap piliin. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa video nito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer, pati na rin syempre yung mga subscriber ko, both old and new. At saka yung mga hindi nag-skip ng ads, thank you. Malaking tulong yon sa channel ko. Thank you sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.